and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptations, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Brother Naben, sa opening prayer. Ito. Okay. I-mute ko na kayong lahat, ha? Okay. And then, hello, Sis Monet. Tapos, ipin ko na ito. Okay. Good evening, brothers and sisters. Welcome sa ating Wednesday lecture, Catechism, Faith Seeking Understanding, no? Knowing Our Faith. Ang title ng ating lecture is ang kahalagahan ng pagdarasal ng mga makasalanan. Okay. Itong lecture natin ay galing sa book ni Father Michael Mueller, priest of the Congregation of the Most Holy Redeemer. Redemptorist ito. 19, if I'm not mistaken, it is 1868 na book. 1868 na book. He is a Redemptorist, very holy priest. Prayer, the Key of Salvation. Makapal ito na libro. Isang chapter lang itong titake up natin ngayon. Ang chapter na ito ay The Necessity of Sinners to Pray. Marami kasing nagtatanong, Brad, lulong ako ngayon sa mortal sin, may bisyo akong hindi na matigil-tigil, diringgin kaya ng Diyos ang aking panalangin? Pwede ba akong manalangin? No. Ang sagot dyan, yes. No? The more ikaw kailangang manalangin kung ikaw ay lubog sa kasalanan. Lahat tayo mga kapatid, ano bang ibig sabihin ng title na ito? Sinners to Pray. Lahat naman tayo makasalanan. Ang ibig sabihin nito, yung mga taong lulong sa mortal sin. Wala naman talagang taong walang kasalanan kasi may mga venial sin. Pero ibig sabihin, tao na nabubuhay sa mortal sin. Iba yung mga taong iniiwasan nila at they maintain the sanctifying grace. Kasi kung sabihin ng iba na lahat tayo makasalanan, we do not deserve lahat, walang makaka-receive ng Holy Communion. Pero, totoo, lahat tayo may kasalanan, pero dalawang klaseng kasalanan. Mortal sin at saka venial sin. Okay? Possible na pwede kang mabuhay at mamatay na hindi ka makagawa ng kahit isang mortal sin. Kagaya nila ni Saint Aloysius Gonzaga, Saint Teresa of Little Flower, at marami pang iba. Saint Dominic Savio. Now, sa mga taong nalulung sa bisyo, may pabalik-balik na mga sexual immoralities, purities, hatred, grudge, kung ano ba dyan. Hindi tayo ma-discourage, hindi tayo na mawala ng pag-asa, diringgin ang ating prayer ng Panginoon. Okay? Sabi sa John chapter 13 verse 4, kagaya ng isang sanga, hindi siya makakapamunga, pag siya ay nahiwalay sa puno. So, pag tayo ay nahiwalay sa puno, sino ang puno? Si Jesus. Nahiwalay tayo dahil sa kasalanang nakakamatay, mortal sin. Ito ay turo ng simbahan, official teaching ng simbahan, catechism. If we commit mortal sin, mahihiwalay tayo sa puno. Mahihiwalay tayo kay Kristo. Sabi ni Kristo, manatili kayo sa akin. Abide in me. Or in other words, remain in me. Okay? Now, pag ikaw ay nakagawa ng mortal na kasalanan, yung kaluluwa mo, wala ng buhay.
Kasi nahiwalay na siya sa source of life. Okay? Wala ka ng communication sa communion of saints. No? You are a dead member of the church. Membro ka pa rin ng simbahan, pero patay ka na membro. Okay? Now, ang sabi ni St. Alfonso Liguori, ang prayers na hindi sinasagot ng Diyos ay ang prayers ng mga tao na ayaw talikuran ang mortal na kasalanan. Yung niyayakap nila at gusto nila at wala silang balak na talikuran ito. Yon ang mga prayers na hindi sasagutin ng Diyos. No? Mga taong mahal na mahal ang kasalanan at walang pakialam sa pagsisisi, ang kanilang prayer ay parang curse or blaspheming. No? They do not pray with humility. Yon ang hindi sasagutin ng Diyos. Okay? So, kagaya ng isang tao na lubog sa kasalanan, no? Hindi siya makakabangon, hindi siya makakaahon, o hindi siya makakalabas sa kanyang sitwasyon, sa kanyang sariling kapangyarihan, sa sariling pagsisikap. No? Hindi niya kayang ibalik ang kanyang relasyon sa Diyos. Kasi lubog siya. Kailangan niya ng tulong. Tulong galing sa Diyos rin. Okay? So, ang turo ng simbahan is hindi natin kayang mapanatili ang ating pakikipagkaibigan sa Diyos. No? To remain in sanctifying grace, hindi natin kaya kung walang kapangyarihan galing sa Diyos, kung walang grasya. Kailangan natin everyday ng grace, tulong ng Diyos. Lalo na pag ikaw ay nawalay sa Diyos, hindi mo kayang ibalik ang iyong sarili sa puno. Hindi mo kayang idugtong ang iyong sarili sa puno. Kung wala ang tulong ng Diyos. Ang sabi sa Council of Trent, kung may magsasabi na kaya niyang ibalik ang sarili sa Diyos na walang grasya, no? Na hindi niya kailangan ang tulong ng Diyos at hindi ang Diyos ang unang nagmungkahi sa kanya na manatili o bumalik sa Diyos, let him be anathema. Dapat siyang isumpa. Parang ganon. So, lahat, kahit yung pagsisi mo, nagbalik loob ka sa Diyos, ang Diyos ang nagpukaw sa iyong damdamin. Lahat yan, grace. Everything is grace. Matthew chapter 27 verse 33. Si Judas, nung nalaman niya na-realize niya na mali ang ginawa niya at siya ay he was condemned by God, no? Dahil he betrayed innocent blood. Pinagtaksilan niya si Jesus, binenta niya si Jesus in the price of 30 pieces of silver. Sabi niya, I have sinned in betraying innocent blood. Anong ginawa niya? Nagsisi siya. Ngunit ang kanyang pagsisi ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pagsisi niya ayon lamang sa natural motives. Makataong motibo ng pagsisisi, nahihiya siya sa ginawa niya. At magkaiba ang klaseng pagsisisi ni Judas sa kay Pedro. Kung tutuusin, mas mabigat ang kasalanan ni Pedro kay Judas. 3 beses niyang dininay niya si Jesus. Pero si Pedro, nagsisi sa kanyang kasalanan at nagpakumbaba at hiningi ang kapatawaran ng Diyos.
si Judas, pilit niyang bayaran sa kanyang sariling pagsisikap. No? So, dahil ito ay natural motives at dahil sa kanyang pride, no? Hindi niya matanggap ang kapatawaran ng Diyos, pilit niyang binayaran ng kanyang buhay. So, hindi kaya nga si Jesus nagpapako sa krus para siya ang magbabayad, hindi ang ating dugo, hindi ating sarili. Kaya lang, masyadong mataas, no? Si Judas, maraming theologians na nagkakamali dito, akala nila nagrepent si Judas. No. Yung kanyang repentance ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa kanyang sariling pananaw, sa kanyang sariling paraan, makataong paraan, hindi paraan ng Diyos. That is why Judas led to despair and nagpatiwakal, no? Pinatay niya sarili niya. Now, sa paggawa ng kasalanan, sa sarili natin kaya natin gawin ito. Hindi natin kailangan ng tulong. Sa sarili natin kaya natin. Pero para bumalik sa Diyos, hindi natin kaya kung wala ang tulong ng Diyos. Kasi lubog tayo. Para bang kumunoy, quicksand. Kung sarili natin, hindi natin kayang iaahon ang ating sarili. Okay? Ano nangyayari sa paggawa ng mortal na kasalanan? Ang nangyayari ay binibigay mo ang iyong buong sarili sa dyablo. Sa kapangyarihan ng dyablo. Buong puso mong ipinaubaya ang iyong sarili na makulong sa dyablo. Okay? So, hindi natin sa ating nature, sa ating kakayahan, hindi natin ito kayang makawala mula sa kamay ng dyablo. Kasi makapangyarihan ng dyablo. At tayo ay nilalang, simpleng nilalang. Okay? So, isipin nyo yung isang ibon na nakakadena o nakatali, na nakahawak yung isang bata na nilalaro yung ibon. Gusto niyang makawala, gusto niyang lumipad, pero may tali. So hanggat walang taong puputol sa tali, hindi makakawala ang ibon. Ganon din tayo. No? So, tayo ay nakakadena sa dyablo. Ang nangyayari dito, kung tayo ay lubog sa kasalanan, hindi natin masyadong iniisip na bumalik sa Diyos. Kung meron man tayong pagnanais na bumalik at makawala sa kasalanan, ito ay hindi natin kayang putulin. No? Dahil tayo ay naging slave, no, sa devil. Hanggat walang grasya. So itong mga grasya na ito ay galing sa ating panalangin at sa panalangin ng ibang tao. No? So, anong ginagawa ng dyablo? Nag-i-enjoy siyang hinahawak-hawakan tayo. No? Kaya lumilipat tayo galing sa ibang kasalanan, lipat naman sa ibang kasalanan. Kaya hindi na tayo magtataka na may mga tao na obvious na ang kasalanan ginagawa nila, hindi pa rin nila nakikita. No? Hindi pa rin nila nakikita at hindi nila naintindihan. Kaya may mga ibang tao na sabi na, hindi ko maintindihan ang lecture mo, Brad. Huh? Hindi ko maintindihan. Kasi ang taong palubog sa mga mortal na kasalanan, mas lalong dumidilim ang kanilang pag-intindi. Kaya yung katikisan, mahihirapan sila mag-intindi. It is only by the grace of God na sila ay maliwanagan. Kaya yung mga taong nagme-message sa akin, Brad, ganito ako, ilang taon na akong lubog sa kasalanan, I've been
binenta ko ng sarili ko, yung laman ko, ganun-ganun. Tapos, nagbago. Dahil yan sa grasya ng Diyos. Nag-cooperate sila or may mga taong nag-pray sa kanila. Galing yan sa mga penance ng mga tao, sa mga Carmelites, sa mga prayer all over the world. No? Grasya yan. Sa ating sarili, hindi natin kayang makawala sa dyablo kasi nakatali tayo. Now, anong ginagawa ng dyablo habang tayo ay nasa kamay niya, nasa kulungan niya? Ginagawa niya tayong walang pakialam sa kay Lord. Or para sa ating kaligtasan, mas binibigyan pa niya tayo ng mga kasiyahan like Netflix, nood ka lang ng nood ng Netflix, one after the other, panood ka lang ng panood ng Korean novela, kung ano ba dyan. Binabaling niya ang attention mo na maging seryoso sa iyong kaligtasan, sa iyong kaluluwa. No? Pinapapresenta niya sa iyo ang matinding pagmamahal sa mga material na mga bagay, mga kasiyahan, mga gala, mga gano'n, no? Theft, fraud, etc. No? Yung iba nga, lalong tumitindi at lalong tumitigas sa kanilang puso na sila ay nagiging kahawignan ni Satanas. They resemble the incarnate devils. Yung mga iba, grabe na pumatay, grabe na sila magsinungaling, parang ano na lang sa kanila, ordinaryo na pagsisinungaling, pag-i-scam ng tao, yung pagmumura, no? Parang ordinary na lang sa kanila. They become an incarnate devil. Yung iba nga, mga serial killers, no? They are possessed by the devil. They are oppressed by the devil. Gusto na nilang pumatay, gumawa ng mga kahalayan, kasakiman. Kahit nga ang Diyos magpakita sa kanila, nagdadala ng nagliliyab na espada, hindi pa rin sila magsisisi. May mga taong ganon. Sobra na talaga ang kanilang pagkatigas ng kanilang puso. Even if God would stand before them with fire and sword in hand, hindi sila magsisisi. Kaya nga mga kapatid, walang kwenta yung mga milagro na ako magsisisi lang ako pag makita ko na si Mama Mary sa harap ko or si Jesus or makita ako na mga milagro, magsisisi ako. Walang kwenta yan. Kasi kahit anong milagro, kaya ang tao bibigyan ng rason, ito, hindi naman milagro yan kasi may ganito. Kahit ano pang ibigay mong mga talinghaga. Kaya, ang pinaka-effective talaga, kumbinsido ka sa puso mo na kailangan mong magsisi dahil sa pagmamahal sa Diyos. Minsan, nakakatulong ang milagro, mga talinghaga, mga miracles, minsan nakatulong. Kaya nga sinabi doon sa parable, sana may babalik na taong galing sa impyerno magpapakita para magsisisi yung mga kapatid ko. Di ba? Anong sagot ni Abraham? Kahit ilang tao pa ang babalik mula sa kamatayan magpapakita sa kanila na magsisi, hindi nila gagawin yan. Mga propeta nga, pinatay nila. So, ang taong lubog sa kasalanan, mahihirapan talaga kung hindi siya mag-cooperate sa grasya. So, hindi nila makikita kung ano ang kalunos-lunos na kalagayan nila. I'm sure may mga taong ganon. Galing din ako sa ganon. Hindi ko nakita ang kalunos-lunos. Siguro sa prayer ng tatay ko, sa parating rosary niya, ino-offer niya, ang tatay ko nung buhay pa, grabe mag-rosary yan, ino-offer niya. Nakikita niya na kung parang si San Agustin din na grabe ka makasalanan, immoral, no? So, problema siya sa akin. Siguro, dahil doon, hindi ko nakikita ang kalunos-lunos na sitwasyon ko nung una. Kasi sinabi ko na dati, di ba? Biyernes Santo, andun ako sa beer house. May ka-table.
So para sa akin, okay lang ako, no? So ganun ang nangyayari sa mga makasalanan. Okay? So, at minsan iniiwasan natin, nagagalit tayo pag makahirinig tayo ng mga homily ng pare na natatamaan tayo, nagagalit tayo kasi ayaw nating makonsensya, no? Ayaw nating ma, 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 ma-confront ang ating sarili, no? At ang iba naman, gusto nilang magsisi, gusto nilang bumalik sa Diyos, pero wala silang sapat na tapang or energy na i-sustain, na mag-confess or magbalik loob, no? So saan natin kukunin yung confidence? Saan natin tayo huhugot ng tapang? Answer, from God alone. Tanging sa Diyos lamang na atin makukuha yung tapang at lakas na makakabalik. No? Siya lang ang makapagbibigay niyan. At alam niyo ba, kahit ano ka lubog sa kasalanan, kahit ano ka serial killer, kahit ano ka immoral, sa isang iglap, in an instant, bibigyan niya, kahit sabihin mong bobo-bobo ng tao na hindi niya maintindihan ng katikisim, ang dilim-dilim na ng kanyang pag-iisip, pag siya ay nag-cooperate, isang iglap, liliwanag ang kanyang pag-iisip at maintindihan niya, maunawaan niya kung ano ang sitwasyon niya. Ganun pala siya kamakasalanan at ganun pala siya kadelikado ang kanyang sitwasyon. Kagaya sa akin, no? At an instant, no, nakita ko yung Father Groschel nagsabi sa EWTN dun sa hotel, pag-click ko, it takes only one mortal sin unrepented of to send a person to hell. Yun ang turning point ko. No? So, I'm sure it's a grace. Minsan hindi lang isang beses, maraming series na turning point na binibigay ang Diyos sa iyo. Pero ano yung kondisyon, mga kapatid? Ano yung kondisyon para matanggal ng Diyos yung kadiliman sa isipan natin? Ang kondisyon ay hingin natin sa Diyos. Yun. Hindi kusang mangyayari yan. Hingin natin sa Diyos. At tayong mga Kristiyano, let's pray for the conversion of sinners. Kasi may mga taong dahil sa kanilang sitwasyon, hindi nila maligtas ang sarili nila, kailangan nila ng prayer ng ibang tao. Pero most especially, kailangan nating hingin sa Diyos. Ezekiel chapter 18, verse 32, hindi nais ng Diyos na mamatay at mawalay ang mga makasalanan. Hindi niya nais ito. Ang gusto niya, ang tao ay magsisi at mabuhay ng walang hanggan sa kaharian. Yun ang gusto niya. Ayaw niyang mamatay ang tao sa kanyang kasalanan. Pero may limit. Ang tao ay may free will. May kalayaan. Kung tanggihan niya talaga ang kagustuhan ng Diyos na maligtas, wala akong magagawa ang Diyos. Binigyan niya tayo ng free will at hindi niya i-violate ito. Okay? Now, handang-handang ibigay ng Diyos ang grasya. Ang requirement lang, sincere siya na hingin ito na gusto niya. Hingin niya sa Diyos ang grasya na makapagbalik loob. Yun lang. Ganun lang kasimple. Yun ang prayer na gusto tatanggapin ng Diyos. Automatic, ready, wholehearted, bukas loob. Walang walay duha-duha, no? Kung sa Bisaya pa. So, ang gusto ng Diyos, wholeheartedly willing ka na hingin sa Kanya ang grasya. Okay, may backup, may plan B. Kung hindi mo man kayang hingin sa Diyos wholehearted na
parang, ano ba? Para kang hindi ka talaga ganun ka masigasig. Hindi ka talaga ganun ka full-hearted na hinihingi. Hingin mo sa Diyos yun. Sabihin mo, Lord, hindi ako ganun ka atat na atat humingi ng tawad. Hindi ako ganun ka excited na bumalik sa iyo. Pwede mo ba ako tulungan na maging masigasig, na maging full-hearted? Kahit ganun, pwede mong hingin sa Diyos. Yeah? May time na parang hindi mo feel mag-say sorry. May mga tao naman, may kasalanan ako sa'yo. Sorry. Yung mga ganong sorry, hindi tatanggapin ni Lord yan. Yung sinuntok, nasaktan ka dahil sinuntok kita, sorry. Hindi tatanggapin ni Lord yan. Ang gusto niya, wholehearted, na nakikita mo kung ano kasama ang ginawa mo sa Kanya at nagsisisi ka. Yun ang pagsisisi na gusto ng Diyos na tatanggapin niya. Pero kung hindi mo kayang gawin yan, yung parang kalahati lang ng puso mo o sorry, hingin mo sa Diyos na bigyan Kanya ng grasya na maging 100% na nagsisisi sa kasalanan mo. Okay? Ito yung promise ni Lord. Everyone who asks shall receive. Matthew chapter 7 verse 7. Kahit matuwid ka man o makasalanan ka man, matatanggap mo ang promise na ito. And everyone who asks shall receive. So ano to? Yung makasalanan ng hihingi ng sports car, makaka-receive. Yung makasalanan ng hihingi ng trabaho, makaka-receive. Hindi to material. No? Diyan tayo nagkakamali kasi puro material ang iniisip natin. Hinihingi sa ating kaligtasan. Infallible. 100%. Walang pagdududa. Pag ikaw ay naghingi na para sa iyong kaligtasan, ibibigay ng Diyos. No? Hindi to material. No? Sabi ni Saint Alfonso, only the impenitent, yung mga taong walang balak magsisi, na nagpapatuloy sa kanilang kasalanan at minamahal nila ang kanilang kasalanan, ay hindi pakikinggan. Only the impenitent sinner who continues to live in the state of mortal sin, who loves his sin, will not be heard. Pero sa mga taong gustong bumalik sa Diyos, kahit napakahina ng kanilang pagnanais, basta naghihingi lang sila na palakasin. Yeah? Sabi ni Jesus sa tatay, do you have faith? Do you believe? Yes, I believe. Pero na-realize niya na ang hina lang pala ng kanyang belief. Sabi niya, Lord, help my unbelief. No? Mahina ang aking pananampalataya. Tulungan mo ang aking mahinang pananampalataya. Palakasin mo. Kahit ganun, hindi mo kailangan kaagad na malakas yung pananampalataya mo. Kahit ang hinang-hina, kahit konti, ilang percent lang yan, 5%, 10%, tulungan mo ako, palakasin mo itong napakahina kong pananampalataya. No? So the prayer of an evil tongue, sabi ni Saint Bonaventure, is not a supplication of one who prays, but a hissing of a serpent. Yung mga taong nagpe-pray na mataas, kagaya ng taong yung Pharisee na hindi niya inaamin na siya makasalanan. No? Sabi ni Saint Alfonso, ang napaka-malaking mali ng mga tao na nasa impyerno ngayon, yung mga tao na nasa impyerno ngayon, yung mga nakundina, okay? Ang malaking pagkakamali nila ay napakadali lang sana nilang maligtas. They could so easily have saved themselves. Napakadali lang sana, no? Na naligtas nila ang kanilang sarili.
kung hiningi lang nila sa Diyos na bigyan sila ng totoong paghihinagpis sa kanilang kasalanan. So, ang requirement para mapatawad ka ay dapat meron kang true sorrow for your sins. Hindi lang yung, sorry, kasalanan ako sa iyo, Lord. Sorry. Hindi yan. Dapat ma-reach mo yung perfect contrition. Yung perfect contrition is may kalungkutan ka, paghihinagpis sa mga kasalanang nagawa mo sa Diyos. Pag naabot mo yon, patatawarin ka ng Diyos. Pero hingin mo yan sa Diyos. Hingin mo yan, grasya yan. So, hingin mo sa Diyos na bigyan ka ng totoong paghihinagpis sa iyong kasalanan. At bigyan ka ng Diyos na firm decision na ituwid ang iyong buhay. Firm will to amend your lives. Hindi lang yung sorry-sorry lang na labas sa ilong. No? So, kailangan mo yan. So, para maabot mo yan, yung level na yan, hingin mo sa Diyos. Hindi mo kaya yan na magkaroon ng act of perfect contrition sa iyong sarili. Kaya everyday, part ng prayer ko yan, Lord, give me the grace of final perseverance. Give me the grace to make an act of perfect contrition. The spirit of prayer, the spirit of detachment of this world, the spirit of compunction, the spirit of contemplation of your passion. Part ng mga prayer ko yan. Every day. Hingin mo yan every day. Not like every day, several parts of the day. No? Sabi ni Saint Alphonsus, hindi tayo makaka-excuse, hindi tayo makaka-alibay na sabihin natin nga, Lord, hindi ako naligtas dahil ang hirap-hirap talaga. No? Imposible ako makapagsisi, imposible ako makalabas. No? Hindi pakikinggan ng Diyos ang excuse na yan. Ang isasagot niya sa iyo, kung wala kang lakas at wala kang tapang na ma-overcome ang iyong mga kasalanan, bakit hindi mo hiningi sa akin? Bakit hindi ka humingi ng tulong para ikaw ay tulungan ko? Alam mo ba na it is my greatest pleasure to help you? Atat na atat ang Diyos tumulong sa atin. Atat na atat siya ibigay ang grasya kung hingin natin. Bakit hindi ka nahingi ng tulong? Walang makapapalusot. So, ang tao, for example, na nalulubog sa kumunoy at tinapunan mo ng lubid at hindi niya kinuha, maawa ka ba sa kanya? Hindi. Walang taong maawa sa taong binigyan mo na ng lubid, hindi kinuha. Ganon din ang taong makasalanan na hindi tinanggap ang tulong ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, mas mabilis pa akong magpatawad kumpara sa kung gaano kabilis nasusunog yung straw or yung mga tuyong dahon, tuyong mga papel, di ba mabilis masunog yon or gasolina? Mas mabilis pa akong magpatawad diyan. Sabi niya. Kagaya ng publikan at saka yung Pharisee doon sa simbahan, di ba sabi ng publikan, Lord, have mercy on me a sinner. Ganun kabilis, lumabas siya sa templo na siya ay naging banal. Ganun kabilis. At ganun kabilis, pinatawad ng Diyos ang magnanakaw sa tabi ng cross, si Dismas. Kung sinabi niya, Lord, remember me when you come into your kingdom. Pinatawad ka agad siya at binigyan pa siya ng promise na siya ay magsasama sa Diyos sa paradise on that day. May kinuwento si Father Humboldt. Napakagandang kwento ito, pakinggan niyo. Isang tao na gusto niyang makawala sa kasalanan, pero lubog na talaga siya, tigas-tigas na ng puso niya.
Pero gusto niyang makawala, gusto niyang bumalik, pero hindi niya talaga kaya. Kaya hindi niya talaga madala ang sarili niya na magkaroon ng sorrow for his sins. Parang hindi niya madala-dala ang sarili niya na magsisi sa mga ginawa niya. Parang hindi niya napagsisihan, no? Ang layo-layo ng puso niya sa Diyos. So, isang araw, depressed siya, lumabas siya. Ang kanyang plano ay mag-aaliw-aliw kasama ang ibang tao. Habang naglalakad siya, nakasalubong siya ng isang pulubi, no? Na namamalimos. At doon na alala niya yung sabi sa Biblia, kung ano man ang ginawa niyo sa iyong kapwa, ay ito rin ang ginawa niyo sa akin. Naalala niya yon. Agad-agad, kumuha siya ng tinapay at binigay niya sa namamalimos at nagdasal siya sa kanyang puso, sa sarili niya, sabi niya, My Lord Jesus Christ, no? I adore you sa persona ng pulubing ito. Sabi niya, gustong-gusto kong ibigay ang aking puso, buong puso sa iyo, pero hindi ko magawa. Dahil ito ay napakatigas na. Gusto ko sana, pero napakatigas na. Sabi niya, ang kaya ko lang ibigay ay itong pan. Ito na lang ang nananatiling kaya kong ibigay, itong tinapay. Sana tanggapin mo. No? Sana tanggapin mo. Ang puso ko hindi ko kaya mong ibigay. Tigas-tigas na sa kasalanan. Ito na lang ang kaya kong ibigay. At kahit labag sa kalooban ko, Diyos ko, gawin mo kung anong gusto mo sa akin. Kung ano yung nasa kalooban mo, kahit labag sa kalooban ko. Ganon. Grabe, no? Hindi niya kayang tigas-tigas na ng puso niya eh. Ito lang kaya kong ibigay. Sa pamamagitan ng pulubing ito, ibinibigay ko through you, no? Through this poor person. Ito ang epekto ng panalangin, no? Pagkatapos ng sinabi niya sa puso niya yon, dumating ang grasya sa kanya, nakadama siya ng grabe, matinding pagsisisi sa kanyang kasalanan. Doon bumuhagay ang kanyang mga luha, dumaloy na parang baha ang kanyang luha. He made a good confession, pumunta siya sa Father, confess, he performed penance, at nakareceive siya ng extraordinary graces. Dahil lang sa simpleng panalangin na yan. Anong lesson makukuha natin dito mga kapatid? Kahit lubog tayo sa kasalanan, no? Huwag tayong mag-alinlangan na gumawa ng mabuti. Kahit wala kang matatanggap na merits while doing good things, good works, huwag kang mag-alinlangan gumawa ng good works kahit lubog ka sa kasalanan. Dahil anong epekto ng good works kahit nasa mortal sin ka? Sabihin ng iba, na sinabi ni Bradino, walang merits, walang points kung gumawa ko ng good works while in the state of mortal sin. Totoo yan, walang merits yan. Pero may epekto yan. Gumawa ka ng mabuti while in the state of mortal sin, ito ay magre-resulta ng grasya para magagamit mo sa pagsisisi at makabalik sa Diyos. No? Kaya mali na isipin natin, basang-basa na ako sa kasalanan, sige, tutuhanan ko na lang, bad na lang ako. No. Gumawa ka pa rin ng mabuti, kagaya ng taong to. Yung pagtulong niya sa kapwa, ito ay nagresulta sa grasya, actual grace, hindi sanctifying grace. Actual grace para siya ay makita niya ang kanyang sarili at magsisi sa kanyang kasalanan. Ha? Now,
Sabi ni Father Mueller, kung bibigyan daw tayo ng chance na makausap natin ang mga santo sa langit at makakausap natin, tanungin daw natin sila. Ang itatanong daw natin sa kanila, paano kayo, nung buhay pa kayo, paano kayo nakagawa ng kasalanan? Paano nyo nasaktan ang Diyos? Sigurado daw, ang isasagot ng mga santo ay, nakagawa kami ng kasalanan, nasaktan namin ng Diyos, dahil sa panahong yon, nabigo kaming magdasal. Hindi kami nagdasal sa panahon na kami ay nasa tukso. Now, ang next question daw na pwede nating itanong sa mga santo ay, bakit hindi kayo na impyerno? Bakit hindi kayo namatay sa kasalanan? Sigurado daw, ang isasagot ng mga santo sa atin ay, dahil hiningi namin ang kapatawaran at awa galing sa Diyos. Ang next question daw natin is, bakit hindi kayo nalulong at nabalik sa buhay makasalanan? Anong sikreto nyo? At sigurado daw, ang isasagot ng mga santo ay, hindi galing sa amin ang lakas. Sa amin, kami mismo ay mahina. We are weak. Kagaya nyo. Pareho lang tayong mahina. Pero parati kaming tinutukso at inaatake ng dyablo. Pero dahil sa aming paghingi ng tulong sa Diyos, kami ay tinulungan. At parati kaming inaatake ni Satanas sa mga nakakatakot na mga pag-atake. No? Pero, sasabihin ko sa inyo, no? Ang taong parating nagdarasal ay mas makapangyarihan pa kumpara sa mga ilang libong mga dyablo na magsama-sama. Hindi siya masasaktan kahit konti ng dyablo. Ang sinasabi dito, hindi ka masasaktan ng dyablo kahit konti sa kasalanan. Kasi maraming mga santos na namatay, nasugatan, nabugbog dahil sa instigasyon ng dyablo. Pero ang sinasabing hindi ka masasaktan ay tungkol sa paggawa ng kasalanan. Hindi ka makakagawa ng kasalanan 100% kung ikaw ay umaasa sa lakas ng grasya ng Diyos. At sa kada tukso na lumalapit sa amin, agad-agad naming sinasambit ang pangalan ni Jesus at ni Maria. Jesus, help us. Mama Mary, help us. Pray for us. Lead us not into temptation. Deliver us from evil. Ganun kaagad. So, yun ang sikreto ng mga santo. No? At kung meron naman daw tayong pagkakataon na makaharap natin ang mga tao na nasa impyerno at itatanong kung bakit sila na impyerno, sigurado ang sasagot nila, dahil hindi kami nagdasal, hindi kami humingi ng tulong. No? At kung may pagkakataon daw na makakausap natin yung masamang magnanakaw sa kabila ng krus, di ba dalawa yung magnanakaw, si Dismas at saka si Estas. Pag nakausap daw natin si Estas, ang isasagot daw niya ito. Ang kasalanan ko at ang kasalanan ni Dismas ay hindi magkalayo. Magkapareho lang kami. Pareho kaming kriminal, pumatay, nagnakaw, masama. Pero bakit siya naligtas at ako hindi? Andito ako sa impyerno dahil si Dismas ay nagdasal. Ako hindi. Yun lang. Yun ang difference. Siya ay humingi ng tulong sa Diyos, ako hindi. No? At ang sabi ni Father Mueller, kung pwede lang akong pumunta sa tuktok ng bundok at sumigaw, ang isisigaw ko sa mga makasalanan, pray, pray, pray.
Kasi kung kayo ay mag-pray, you will not die in your sins. Yun lang kasimple. You will not die in your sins. Ang sabi ni Father Mueller, hindi mo kailangang ibenta lahat ng ari-arian mo at ibigay sa mga pulubi para maligtas. Hindi mo kailangan gawin yan. Hindi mo kailangan gumawa ng karumaldumal na mga penitensya para maligtas. Ang kailangan mo lang, ang itinadhana at tinakda ng Diyos para sa atin ay napakadali. Hingin lang natin sa Diyos na tayo ay maligtas. Hingin lang natin with a sincere heart kung anong kailangan natin. Kung sa taknang yan, sa puntong yan, kailangan mong ng tulong para ikaw ay magsisi, hingin mo sa Diyos. Na ikaw ay magkaroon ng paghihinagpis sa iyong kasalanan, na kailangan mong ituwid ang iyong buhay, hingin mo sa Diyos, tutulungan ka niya. Pero hindi po pwede yung, sorry, yun lang. Hindi. Kailangan mo talaga ng perfect kontrisyon. Kailangan mo ng tulong na makapunta sa pare para magkumpisal. No? Si Saint Magdalene, Saint Augustine, Saint Margaret of Cortona, Saint Mary of Egypt, mga matitinding makasalanan yan. Mga matitindi yan. Pero, from sinner, na-convert sila ni God into saints. Parehong ang kanilang Diyos sa Diyos natin. Pareho ang Diyos na maawain. Kung kaya niyang gawin sa kanila yan, kaya niyang gawin sa atin. No? Sabi, Amen, Amen, I say unto you, whatever you ask the Father in my name, He shall give it to you. Sabi ni Lord, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi. Bakit nasabi ni Lord hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa aking pangalan? Ibig niya sabihin, wala kayong hinihingi sa tungkol sa inyong kaligtasan. Puro kayo material, puro kayo material, puro kayo kamunduhan. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi. Pag ang sabi ng Diyos, parati yan tungkol sa kaligtasan. Parati yan tungkol sa spiritual. No? Of course, lahat hingin natin, pati material. Pero once si God ay nagsasabi ng mensahe, unang-una yan ay tinutumbok ang ating kaligtasan. So, para manatili tayo sa state of grace, hindi madali yan. Kaya huwag tayong mataas. Huwag tayong maging kampante. Hindi tayo makakapanatili sa sanctifying grace kung wala sa grasya sa Diyos. Malaking grasya ang kailangan. Kaya, sabi ng mga Holy Fathers of the Church, no? Para tayo mananatili sa state of grace na hindi makagawa ng mortal sin, hindi yan dahil sa ating kabutihan. Hindi yan dahil sa ating kabaitan at hindi yan dahil sa ating mga good works. Yun ay dahil sa grasya ng Diyos na ibinibigay niya sa atin. Pero para ibigay niya sa atin, kailangan nating hingin yan parati. So daily bread. Give us our daily bread. So araw-araw nating hingin na tayo ay manatili sa puno. Manatili sa bread of life, which is Jesus Christ. So daily, hingin natin daily na tayo manatili sa Kanya. Bakit? Dahil araw-araw ay nanganganib kahit ang mga matuwid, even the just, yung mga banal. No? Araw-araw tayo nanganganib na mawawala ito. Ibig sabihin, araw-araw tayo nanganganib na makagawa ng mortal sin. Ganon. Bakit? Meron tayong tatlong kalaban. Ang una nating kalaban ay ang diablo. Sabi ni Saint Peter, the devil is like a lion roaring. Naghahanap kung sino pwede niyang makain. Kaya hindi tayo pwedeng magkampante. No? Siya ang nagbibigay ng mga masasamang plano. No? Siya ang nagbigay ng ideya sa kay Nero na i-persecute ang mga Christians
Siya ang nagbigay ng ideya sa kay Arius na ng heresy. Siya ang nagbigay ng ideya kay Adan na magkasala, evil thoughts. Siya rin nagbibigay ng mag-excite ng ating laman, no? Para gumawa ng immoralidad. At napakadelikado ng immoralidad, ng sins of lust, dahil makakalimutan natin ang ating takot sa Diyos, takot sa impyerno, basta nangingibabaw na. Kaya yung mga taong rapist, kahit pa may death penalty o ano pa dyan, makakalimutan nila ang takot na yan, basta mabigyan lang nila, maibsan lang nila ang kanilang laman. Ganon ka-powerful ang sin against chastity, sin of lust. Kaya, ang pinakasolusyon dyan sa mga rape na yan, of course, lumapit tayo sa Diyos, dapat gawing illegal ang mga pornografiya. Yan ang grabe. Kahit anak mo pa yan, pamangkin mo pa yan, pag sinakyan na ng kamunduhan ang utak ng tao, makakalimutan mo, kaya makagawa ka ng karumalduman ng mga incest, rape, yung kahit ano, ayan, no? So, ganun katindi ang power ng lust. Second enemy is the world. Pag tinanong mo daw yung iba, bakit nawala nila ang kanilang baptismal innocence, nakagawa sila ng mortal sin? Karamihan ng sagot, dahil sa barkada ko, na convince akong mag-drugs, magsigarilyo, manood ng porn. Karamihan ang sagot dahil sa isang kaibigan, sa isang classmate. Kung hindi ko siya nakilala, hindi ko sana nagawa ito. So, the world. No? Kaya nga, ang isang nauso yung excommunication kasi mahahawa. Isang bulok na mansanas, kaya niyang maging ibulok. Kaya tinatanggal ang bulok kasi para hindi mahawa at mabulok ang lahat. No? Kaya ang sabi, no? A bad example, sin of scandal or bad example, does more harm than all the devils united. Malaking pinsala ang bad example. Lalo na pag ginawa ito ng mga nasa posisyon, like mga pare, principal, teacher, o gano'n. Kaya nga, bad companion, hindi talaga maganda yung mga barkada. Kaya itong parable ni Jesus na sinabi na if your right hand causes you to sin, yung kanang kamay mo ay nagdudulot sa iyo gumawa ng kasalanan, mas mabuti pang putulin, o yung isang mata mo naglilid siya. Ang ibig sabihin nito, mga relasyon, mga barkada, kaibigan. Kung sino mga kaibigan mo ay nagdadala sa iyo, nag-iimpluwensya sa iyo makasala, mas mabuti pang hindi ka na sumama sa kanila. Putulin mo na yung ugnayan sa kanila. Yan ang ibig sabihin nito. Ha? At ang sabi ni St. Paul, kung ikaw ay nagnanais na mabuhay na kay Kristo, ikaw ay makakaranas ng persecution. Ikaw ay ipe-persecute. Kung gusto mo talaga mabuhay sa kay Kristo, ayaw mo ng green jokes, ayaw mo ng kamunduhan, ayaw mo ng dishonesty, ayaw mo yung pagbabakbite, no? Paninira, ayaw mo. Mangyayari ay ikaw ay mapapersecute talaga. Ano sabi dito? Those who endeavor to serve our Lord Jesus faithfully, no, will have to suffer in some way or another from their fellow Christians. No? Magsasuffer pa, magpe-persecute sa iyo fellow Christians mo pa minsan. Neighbors, relatives, friends, infidels, heretics, jealous people, envious, otherwise perverse, at yung mga tao na tinigilan mo ng samahan, whose company they have given up. Yung hiniwalay, hindi ka na sumasama,
yun ang magpe-persecute sa iyo. At ikaw ay i-judge, i-condemn, i-blame, no? And ito pang pinakamasahol, sa mga taong inaasahan mong magpoprotekta sa iyo, yung mga taong inaasahan mong kakampi sa iyo, sila pa ang magbibigay sa iyo ng persecution. At ito ay pinapayagan ng Diyos na mangyari sa iyo at maranasan mo para ma-develop ang iyong patience and charity. So anong gagawin natin sa mga persecution? Sa mga pinagsasalita nila sa iyo at ginagawa nila sa iyo ng mga masasama? By patience and meekness, we will overcome everything. So, dapat natin i-overcome lahat ng ito sa pamamagitan ng patience and meekness, gaya ng ginawa ni Jesus. Ang third ng kaaway natin ay ang ating laman, ating flesh. So, the devil, the world, and the flesh. So, ito ay traidor. Bakit traidor? Malapit sa atin to dahil sarili nating laman. Okay? So, kung hindi tayo makukuha sa diablo, sa mundo, eto, parati tayo nakukuha sa ating sariling laman. It is more dangerous. Bakit ito ang greatest enemy natin, ang ating laman? Dahil mula pa pagkabata, ito na yung kaaway natin. Ito yung mga passion natin, sarili nating laman. Yung laman natin gusto mag-relax, gusto matulog, imbis magdasal, gustong kumain, imbis mag-fasting, gustong magalit, imbis na magpatawad. Yun, di ba? So, dyan pa lang. Kaya ang sabi ni Paul, I do not do what I want to do. So, ito ay ibig sabihin na kahit Kristiyano na tayo, kahit bininigan na tayo, tinubos na tayo, nananatili pa rin ang ating laman. Ito yung tinatawag na concupiscence. Yung ating pagiging we are attracted to commit sin. Andyan yan, hanggang kamatayan, maglalaban yan, yung ating nature versus spirit. No? So, kahit tayo, naka-experience na tayo niyan, di ba? Kahit nung bata pa tayo, mas gusto nating magalit kumpara sa magtimpe. Mas gusto nating mag-disobedience, mag-submission. Mas madali sa atin ang bigyan ng i-gratify ang ating senses rather than to mortify, to enjoy ourselves in watching reels, shorts, than visit the Blessed Sacrament. No? So, anong gagawin natin para natin malabanan ito? Kailangan nating i-mortify. We have to do violence against ourselves. Hindi yung violence na sasaksakin natin, babarin natin sarili. Ibig sabihin, makikipagbugnuan tayo. Lalabanan talaga natin ang sarili. We have to die in ourselves. Kaya sabi ni Jesus, ito yung principle natin para malabanan natin ating laman. Kung sino man ang gustong sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Parati niyang tanggihan ang kanyang sarili araw-araw. Sabi niya daily, take up your cross daily. Kasi ang pinakamatinding kalaban natin ang ating sarili. No? Mas gusto nating mag-relax, upo-upo, mag-daydreaming kumpara sa mag-pray. No? So the more natin pinapayagan at nating pinapayagan ang ating sarili, binibigyan kung anong gusto niya, the more siya lalakas. Kaya nga, laking tulong ng pag-fasting, abstinence, delaying gratification, tinatanggihan natin ang ating sarili ng mga enjoyment. The more natin nasanay tayo sa pagbibigay kung anong gusto ng laman natin, the more ito. No? So, ibig sabihin, ang tao pag pinabayaan mo, mas gusto niyang mapunta sa impyerno kumpara sa pumunta sa langit. Man is more inclined to go to hell than to heaven. No? So, kahit nabinyagan na tayo, natanggal na yung original sin, pero yung concupiscence,
yung ating pagkahilig sa paggawa ng kasalanan, andyan yan. Hanggang kamatayan. Bakit? Bakit ganun? Parusa yan ng Diyos sa atin. Dahil sa paradise, si Adan at saka si Eva, mas ginusto pa nilang makinig kay Satanas kumpara sa Diyos. Kaya ito ay makatarungang kaparusahan ng original sin. Kaya hanggang tayo sa huling hantungan ng ating buhay, maglalaban tayo sa ating laman. No? At hindi natin ito ma-overcome sa ating sarili. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. So, ang pamamagitan nito ay prayer. So, we have to pray always. Pray always. Sabi nga ni, St. Alfonso Ligori, if I'm not mistaken, or St. Aloysius Gonzaga, hindi daw natin palalampasin ang ilang segundo o ilang moment of our day na magsasabi na Jesus, have mercy on me, a sinner. Kaya ginagawa ko ngayon yan, nasa clinic, Jesus, have mercy on me, a sinner. Kaya sa isipan ko lang, always pray, Jesus, have mercy on me, a sinner. Si Jesus, si God, siya ay faithful na hindi niya hahayaan na tayo ay bigyan niya ng mga pagsubok na hindi natin makakaya. Kung may mabibigat naman na pagsubok, bibigyan niya tayo ng kakayahan para atin itong malabanan. Basta ang importante, hingin natin sa Kanya. We have to pray. Hindi niya tayo bibigyan ng grasya na makayanan yan pag hindi natin hiningin. Sabi ni St. John Chrysostom, parang syudad na malalaki ang pader, hindi kayang lusubin ng kaaway. Ganon din sa tao na fortify ang kanyang mga pader sa panalangin. Hindi kaya siyang madala ng dyablo sa paggawa ng kasalanan. At ang sabi ni St. John Chrysostom din, sabi niya, dapat maging masanay tayo sa pagmamahal sa pagdarasal. We have to love prayer. No? Kung gusto mong manatili sa state of grace, kailangan mong mag-pray, pray. Gaya ng isang halaman, hindi siya ma-maintain na maging green, no, at maging sariwa kung walang tubig. So hindi tayo manatiling buhay at sariwa at green, no, kung hindi tayo manalangin. Kung panalangin natin kung kailan-kailan lang. No? So God bless us all. Ayun. The importance of prayer. Even if we are sinner, don't despair. Ask, pray. Okay? So let us have our closing prayer. Sino mag-volunteer? Sis Diana, gusto mo mag-volunteer? Closing prayer? Opo, Sige sis. Brother Closing Doc. prayer tayo sis. Yes po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thanksgiving prayer. O Lord Jesus Christ, thank you again for this wonderful day and this holy night. Thank you for all the graces and blessings we have been receiving in for your guiding light. We offer you the Immaculate Heart of Mama Mary and Saint Joseph, all our worldly possessions, our home, our family, our words, thoughts, and actions, and our very free will in our own whole body and soul, that you may dispose of them according to thy will. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Brother Doc. Thank you, Sis Diana. Sa mga andito ngayon, hindi ko nag-greet, Brother Harry, Sis Ellen, Brother Gerson, Sis Marites. Yun, ang iba, nag-greet ko na. Thank you sa pagtiyaga dito sa Zoom at mga nakinig sa Facebook, later sa YouTube. Bye! God bless you. Thank you. Thank you.